Hello mga idol, may customer na nagdala ng gulong dito. Ang sabi sa akin, lagyan daw ng sealant. Kaya sabi ko sa kanya, hindi pwede lagyan ng sealant yan kasi matagal na ito na stock. Nakaraan taon pa ito ginawa ko ngayon hindi masyado niya gamit yung motor na stock niya. Kaya sabi ko, kailangan kalasin at linisin. Ayan nga, pagkalas ko nakita nyo kung gaano kadumi. Ang dumi talaga guys, saka maliit yung gulong niya. Napakalit niyan, 50 kwan lang yan, 100, saka pangunahan niya 4590. Tapos ang lapad ng rim, di ba? Nakita nyo, lapad-lapad ng rim. So ngayon, ang gagawin natin dyan, lilinisin natin yan bago lagyan ng sealant. Kasi gusto niya, lagyan lang ng sealant. Sabi ko, hindi pwede nga na lagyan ng sealant kasi wala mangyayari sa sealant natin dyan kasi ganyan kadumi yan sa loob. Kasi na-stack to. Kaya siguro naisipan naman ngayon, gamitin niya ang motor na yon kaya yan. Gusto niya lagyan ng sealant kasi dapa daw. Sabi ko, hindi. Lilinisin natin kasi ang dumi niyan. Ito pala guys ang mga ginagamit ko dito. Steel brush. Ililinisin natin yan para paglapat ng gulong walang problema dyan. Kasi pag di mo nilinis yan, wala mangyayari dyan. Kaya kailangan linisin natin ng maayos yan. Tatanggalin natin yung mga dumi na sealant, yung mga nag-uumi-dumido dyan. Sabi niya, sige, daan ako na, balikan na lang daw. Kasi bali ito, hindi taga rito sa amin, medyo malayo pa to. Ang walang namin ito kasi itong customer ko na to. Mula na magmotor to, sa tatay niya, sa utol niya, ako laging gumagawa niyan, dinadayo niya pa talaga dito sa akin, dinadala niya yan. Tapos iiwan na lang yan, tapos babalikan na lang niya yan. Kung anong oras niya gusto bumalik. Bali ito guys nga, sabi ko, sige, iwan mo naman dyan. Kanina, busy naman ako kanina, daming customer kanina, kaya ngayong medyo din ako busy, ito na, ginawa ko na nga. Ayun nga, nakita ko, ang dumi nga, sobrang dumi. Ayan, liit pa ng gulong niya na ginamit dito. Kaya kailangan malinis natin ng maayos yan para matuwa yung customer natin. Para wala tayong back job. Yan, steel brush natin lahat yan. Tatanggalin natin yung mga dumikit yan ng mga umido saka yung mga yung sealant. Kailangan bakbakin natin yan. Para walang problema paglapat ng gulong. At lalagyan ng panibagong sealant. Shoutout pala sa mga tropa natin. Sa mga tropa ko sa Bicol, shoutout sa inyo. At doon sa barangay namin, shoutout. Pamilya sa pamilya ko, shoutout sa inyo. Ayan pala, ayan. Ito, sobrang dikit talaga nito. Bali, ginamitan ko muna to ng kaskas na bakal. Yung panikwat namin sa gulong, kaya ginamit ko muna kasi sobrang dikit talaga. Nahirapan yung steel brush. Kailangan kaskasin muna natin ng bayan. Tikita nyo, naglaglagan. Tanggalin mo muna natin yung sobrang dikit bago natin yung steel brush. Yan, dikit na dikit yan guys. Paikot. Sobrang tagal na kasi na-stack nito. Hindi nagagamit yung motor. Ako ba't naisipan naman gamitin ngayon? Naka low profile pala to. Malit na gulong gamit to pero lapad ng rim. Kaya ito rin ang gusto ko. Na-challenge ako eh. Paano palapatin yung malilit na gulong na yan? Challenge sa akin yan. Diyan ako natutuwa. Kasi minsan niya yung mga dinadayo sa amin dito, yung mga hindi napapalapat ng iba, dito sa amin dinadala yan. Kasi yari sa atin yan. Hindi natin naatrasan yan. Basta pagkakakitaan, laban tayo. Diskarte lang. Kailangan dyan. Hindi kailangan yung mga madaling trabaho o ay naku po. Hindi tayo kikita doon. Magugutom pamilya natin yan. Kaya pag may dumating, sige. Hanggat kaya natin gawin, gawin natin. Pero pag di natin kaya gawin, prangkay natin yung customer natin. Pag medyo ma-challenge lalo. Yan, kita nyo, kaskas tayo, kaskas. Nakakangalay din sa kamay niyang pagkaskasan. Bali ito, nalinisan na natin guys, kita nyo, yan. Bali, papasok na ulit natin yung palikod. Nakita nyo, wala na yung dumi dyan sa mga dumikit na kanya. Mga sealant, mga umido. Bali, papasok naman natin yan, yan, ganyan. Panlikod yan, kita nyo naman, liit ang gulong oh. Ang liit ng gulong. Pero okay lang, challenge sa atin yan. Masaglit lang sa atin yan. Sabi, kailangan nga diskarte lang, hindi yung puro kalang tayo. Kasi ang iba tinatanggihan. Kasi hirap nga naman talaga may isang palapatin pagka di mo alam yung gagawin. Kaya dapat tayo, nag-iisip tayo ng mga paraan kung paano natin madadali yung mga ganyang sitwasyon. Yan, kita nyo, luwag, umiikot yan. Talagang napakaluwag yan, yung panguna na yan. 4590. Bali, gagamitan natin yan. Yan ang iko ko dyan. Yung ginagamit namin, tali. Pag hindi pa nadali sa ganyan, mayroon pa tayong paraan. Sabi ko nga dito, pag ito'y dinadali, talagang mayroon pa tayong paraan na isa. At doon talagang sigurado, yari yan.
sa isang diskarte natin. Pero hanggat kaya sa ganito muna tayo. Bali dito nga ito, yung tali ko na to, pumunto, bumitaw. Kaya inulit kong tali iling nito. At hanginan ko na sana, bumitaw to. Ay bali yung pangalawa, yung bumitaw, ito hindi. Yan, kita nyo, lumapat na yan. Talagang may hangin na yan. Ayun, bumitaw. Tatalian ulit natin yan. Yan lang mga diskarte ng mga vulcanizer, tali. Para medyo maipit yung labi. Kasi pagpasok ng malakas na hangin, kailangan nito ang hangin natin malakas talaga, nasa 140, ganun. Para biglang bukas, para yung pasok ng hangin, yung buga niya malakas, parang itutulak niya talaga yung kanya labi. Lapat yan. Position, ganyan. Yan, pasok yan. Ayan na, kita nyo. Pasok na yan. Isang berada lang, pasok yan. At ito yung kung sa atin dito, magcha-challenge kasi talaga napakalit nito. Pero okay lang. Sabi ko nga, dito nga ako ginagana magtrabaho sa mga ganitong sitwasyon na yung mga talagang kagawan mo ng paraan. Mga diskarting malupitan. Bali itong diskarte namin to, matagal na itong ginagawa namin. Talaga yung ginagawa namin noon pa. Alam nun, hindi ko pa alam ng mga ganitong pagbablog na yan. Marami nagsuggest sa akin noon, mag-vlog ako, ganito. Ay, ako naman ay tamad. At nakakatamad kasi pag walang nagbibideo sa'yo. Napakahirap. Tapos mag-i-edit ka pa, ganito. Pero tiyaga lang. Sabi nga, kunti-kunti, minsan nga, wala akong upload sa isang araw, pero okay lang. Pulang-pula na yung dashboard natin, pero okay lang. Pag tayo susuko, hanggat may pangarap tayo, lumaban tayo. Lumaban tayo ng parehas. Huwag tayong maglalamangan. Ayan na. Nakita nyo, lalagyan natin. Bali, isang sealant lang. Pinakalahati lang sa akin. Sabagay, maliit naman tong gulong na to. Ayan, may nakita nyo. No, talagang namuna yung sealant na yun. Tinanggal ko na yun kasi magbabara lang yung sa pito pagpasok. Kaya tinanggal ko na. Yan. Kalahati lang ilalagay natin dyan sa isa na yan. Yan. Matutuwa naman itong customer natin na talagang nadali na naman natin yung kanya gulong. Ito napakabait ng may-ari nito. Talagang sinasadya ako lagi nito. Pag ito may problema sa kanya, dadan dito sa akin to. Talagang laki respeto sa akin ng tao na rin ito. Talaga yung tiwala niya, grabe. Bali ito ay nag-aaral ng pulis, yung may-ari nito. Sabi ko sa kanya, sana pag pulis ka na, huwag ka magbago sa akin. Eh, sabi niya, kuya, hindi mangyayari yun. Kung ano ako, yun pa rin yun. Sana nga, no? Ganun nga. Bagay, ilan na yung mga naging tropa kong mga pulis na ngayon. Di nagbago sila. Sila pa rin talagang kung sa akin, talagang nirespeto din nila yung talent ko. Sabi nga yung tiwala talaga yung kailangan dito, yung mahalin mong trabaho mo, alagaan mo rin yung customer mo, pakita mo ng magandang kabutihan para may balik sa'yo. Tulad nito, iniwan lang sa akin to kasi yung tiwala niya nasa sa akin na. Yung kapatid pala nito nang nakaraan nagtampo sa akin kasi itong mga magkakapatid na to, gusto nila ako laging gumawa ng mga motor nila. Hindi naman pwede yun. Paano kung busy ako, yung kasama ko dito hindi walang gagawin. Pero ipapagawa natin yan. Nandiyan naman tayo, nakalalay naman. Taka, yan ang master natin, yan ang tumuro sa atin. Diyan tayo natuto sa kanya. Kaya lang sabi nga, may hangganan din talaga. Pero hindi pa, malakas pa, magaling pa. Kaya, kailangan lang ng tiwala. Ayan, kita nyo, finish na. Yan, maraming salamat guys. Susunod na kabanata.